For today's video guys, nagkukuha tayo ng pituitary gland sa hito na lalaki para i-inject natin sa babae na hito. Ngayon po, mga ilang hito po ang kukunan natin ng PG para matutunan nyo talaga kung papanhin pagkuha ng PG sa hito na lalaki. Ang itong lalaki, buksan natin ito yung sa may ngalangala niya. Pagkatapos, gupitin yung buto sa ngalangala. Yung sa ilalim ng buto ng ngalangala, may parang ng sili. Parang buto ng sili at sal. Puti, yan tingnan nyo yung parang buto ng sili. Yan ang PG. Yan ang PG. Ngayon naman, magbukas tayo ng lalaki. Tingnan natin yung niya. Testis niya or milk bag. Yan sa may tiyan niya. Buksan natin yung tiyan ng lalaki para makikita natin yung milk sa loob ng tiyan niya. Ito na po, binunot na po natin at nakita niyo ng dalawa yan puti. Yan ang milk. At kinuha na po ang milk na yan at inilagay sa sisidlan. Kasi gamitin yan 11 hours mula pag-inject ng lalaki sa kanyang PG doon sa dorsal part ng babae. At ngayon, binuksan na naman yung ngalangala ng hito. Kinuha yung PG para makita ninyo yung PG na nasa cutter pagka makuha na yan. Ayan yan ang PG. Ngayon, kumuha tayo ng dextrose. 3 ml bawat breeder. Na ihalo natin yan sa PG. Kapag 6 breeders yung injika natin, kukuha tayo ng 18 ml ng dextrose. Ihalo natin sa PG. Yung dextrose nga pala ay 0.9% sodium chloride. Yan ang ginagamit natin para pang-extender sa milk na ini-extract natin galing sa milk bag. Yan. At ihahalo natin yan sa pamamagitan ng syringe. Yun. Didikdikin natin sa pamamagitan ng syringe. Pagka mapinong-pino na yan, mahalo na yan sa saline solution, yan ay i-inject na sa babae. Pagkatapos nga palang mahalo, ay sukatin na sa syringe. 3 ml bawat breeder na i-inject dyan sa dorsal part ng babae. Yan Kumuha ng 3 ml. Pagkatapos, mag-inject ka sa left side ng dorsal ng babaeng hito ng 1.5. Pagkatapos, sa right side ng hito din, mag-inject ka rin ng 1.5 at maubos yung 3 ml dyan sa iisang hito lang pag-inject mo. Magtataka kayo kung bakit dalawa yung na-injikan sa isang syringe kasi yung isang syringe kayang makapasok ng 6 ml. Kaya naging 6 ml yun, hinahati sa dalawang hito. Ganon rin sa mga ibang hito, kumuha ka ng 6 ml dyan sa isang syringe na makapasok ng 6 ml. Pagkatapos i-inject mo sa babae, 1.5 sa kabila, 1.5 din sa kabilang dorsal part ng hito. Yan, pagkatapos kukuha na naman ng isa. At injikan na naman. Yan, pagkatapos yan sa una, sa kabila, pagkatapos sa kabila, yan. Naubos ang isang syringe sa dalawang hito. Ngayon, kumuha na naman ng another 6 ml sa isang syringe. Yan. Pagkatapos, makuha yung 6 ml, kukuha na naman ng similya na anang hito na babae. Injikan yun sa kabila ng 1.5, sa kabila rin 1.5. Pagkatapos, ilagay sa kabilang sisidlan. Ito namang
isa. Yan, last na hito, dalawang hito. Yan, ininjikan na naman dyan sa left side, injikan sa right side. Yan, 1.5 each sides. Yan, pagkatapos, doon na tayo sa milk na ating nirefrigerate, no? Kinukuha na natin. Kasi ihalo na natin itong milk na ito doon sa saline solution. Ang paraan na naman sa paghalo niyan, kukuha tayo ng saline solution na mga 5 ml sa iisang breeder. Yan. Depende sa laki ng tiyan ng breeder. Kung nasa 1/2 kilo lang, pwede na yan 5 ml. Pero kung malaki, nasa 2 kilo, aabot yan ng mga 10 to 15 ml na saline solution or 0.9% sodium chloride na dextrose. Yan, ilagay natin sa plato na doon na ginugunting-gunting na yung milk. Pagkatapos ihalo yan ng maigi yan sa sa loob ng bowl. Yan Kumukuha ako ng marami diyan kasi marami man yung milk nasa loob ng milk bag, kaya pwede ko yung gagawing 15 ml ang isang milk bag lang. Yun, at makabreed na yan ng 1/2 kilo na babae. Yan. Pwede rin 4, depende sa laki ng milk. Pwede rin 10 tagpi 5 ml kapag malaki yung milk na nakuha mo, no? Pero yan sa milk ko, parang 3 lang ang kasya. At maano na yan, kulay gata na ng niyog yan. Pagka matapos ng pislitin yan lahat at halo na, kulay gata na ng niyog yung saline solution. Ibig sabihin, nandyan na yung milk ng lalaki, nakahalo na dyan sa saline solution. Kaya, dyan na natin i-extract yung itlog dyan sa loob ng sa loob ng plato. Pagkatapos natin yung malinisan, makukuha natin yung ng mga laman-laman dyan kasi yan ang unang bumabaho. Ang dapat maiwan lang dyan, yung kulay gata na saline solution. At paigahin natin yan sa pamamagitan ng mga itlog ng hito. Dyan Yan Kukuha tayo ng isang bowl at kukuha tayo ng parte ng milk na na-extract na natin. Ilagay natin dyan sa bowl kahit lang 7 ml lang, depende sa laki ng hito. Yang nakuha namin na hito, 7 ml ang nilagay namin kasi malaki yun. Pagkatapos yan ini-extract na namin yung tiyan ng hito. Hinihilod na namin at lumabas na yung mga itlog ng hito dyan sa bowl, at saka mayroon yung milk at saka sinusugkay-sugkay yan sa balahibo ng manok. At saka lumabas yung mga itlog ng hito na hindi naman siya pumilos kasi nagaganahan siya na hihiyod-hiyorin siya dahil sa kakaibang feelings niya ng pagka mahilod na, parang mawala yung sakit ng kanyang tiyan, ng kanyang pagbabati. Nagbabati yan kay nang lumalabas yung mga itlog niya, kaya nagbabati yan ang tawag sa amin dyan sa Bisaya, nagbati na. Ngayon, kasi tapos na yung na-extract, ilagay na yung doon sa mga net. Kukuha na naman tayo ng isang buntis pa at paanakin na natin dyan sa bowl na nilagyan na natin ng milk na sapat sa itlog na yan. 7 ml ang sapat pala dyan. Kaya yung isang haluan ko, 2 babae ang na breedingan. Bali, isang milk sa kabilang milk, 2 babae ang na breedingan. Yan. Sa ibig sabihin, kapag may isang lalaki ka, kapag ganito kalaki ang babae at ganun kalaki din ang milk, may 4 na babae ang mabreed sa isang lalaki. Ang diferensya naman yan na kailangan mong pumatay ng maraming lalaki kasi yung PG makapagpa-release na ng itlog ng babae ng 2 lalaki sa 3 babae. Kaya papatay tayo ng 4 na lalaki sa 6 na babae na ating ipaparelease kapag wala tayong ovaprim. Kapag may ovaprim,
papatay rin na lalaki pa rin, pero kukuha lang tayo ng milk panghalo sa itlog. Yan ang pwede rin isang lalaki na lang ang patayin natin kapag upi natin, marami yung milk niya. Pero kailangan nating bumili ng Ubaprim kasing mahal din yun ng breeder na lalaki. Kaya dito sa amin, na lang, breeder na lalaki na lang ang aming binibili at saka kinukuhaan namin ng PJ. Hindi na kami gumagamit ng Ubaprim. At tuloy-tuloy lang kami ng pag-extract ng mga hito na babae hanggang sa maubos namin ito pag-extract yung 6 na babae kasi 6 itong pinaanak namin ngayon. Ayan, extract namin lahat dyan sa yung parilis namin yung mga itlog dyan sa bowl. Pagkatapos inilagay yan sa mga net doon sa piniprepare namin na tub na may mga tubig at may aerator na rin at preparado na yung tubig, nasa 1 araw na yung tubig doon at kondisyon talaga yung tubig na paglagyan ng itlog. Yan, kailangan talagang okay ng maigi yung itlog para mahalo doon sa milk. Yan, kasi yung milk ay bukas yan ng mga ilang segundo. Kapag mapasukan na ng moisture, mag-close yan sapagkat napasukan na ng tubig. Pero sa pagpasok ng tubig, mayroon namang similya ng lalaki doon na fertilize yung itlog ng babae. Kasi yung itlog ng babae, unfertilized yan. Kapag mapasok na yung lalaki, doon na ang fertilization mo takes place. Kaya unfertilized yung itlog ng babae, hindi pa yun fertile. Pagka nasa bowl na, sinusukay-sukay mo na, nandoon na, preparado na yung milk. Pagka naihulog mo na yun doon sa tubig, doon na mag-close yung itlog at saka nakasipsip na yun ng similya ng lalaki at doon na ang fertilization will takes place. Yan yung tub yan mga net dyan sa ilalim. Noon, nilagyan pa namin ng mga framing yung net dyan. Ngayon wala na. Wala ng framing, bato na lang para hindi umangat yung net. Saka nakita namin, maganda naman, hindi naman nagkaroon ng bacterial infection. Kaya yun na naman ginagamit namin. At saka maganda naman ang resulta. So pagdating ng 3 araw, ito na. Bilis na kumilos. Nag-flag ceremony na sila dyan sa ilalim, malaki na yung mga isda. Saka naghihintay na yan ng maubos na yung pagkain na baon nila, yung igyok nila. Maubos yan, maghingi na yan ng pagkain. Saka magyagaw na yan doon sa tubig dyan sa itaas. Pagka makita namin nagyayagaw na, pakainin na namin ng fry booster. Saka lagyan namin ng mga plankton para makakain nila yung mga similya na yan. Kailangan talaga na high protein yung similya na ipapakain natin. At yan, pagdating ng mga 10 araw, yan na. Pwede nang ibenta ng tig-piso ang isa. Yan madami na kasi may order naman. Naibenta na namin yung hito dyan. Kaya madali ra ang pera ng hito. Hindi pa kaabot ng 3 buwan, makagkapayra ka na. Kaya lifesaver talaga itong hito sa mga baguhan gustong mag-aalaga ng hito. Ito, magandang negosyo. At saka yung fingerlings naman, 3 buwan, pwede mo nang maibenta yung grow out. At saka malaki-laki na rin ang presyo ng kilo ng grow out ngayon. Nasa 150 na ang kilo kapag kabultuhan. Kapag hindi bultuhan, nasa 140, 180 yung kilo. Kaya maganda-ganda rin ang production ng hito. At saka kung ikumpara mo sa baboy, halimbawa 4,000 pieces na hito sa tag ganito kalaki, pipiso, 4,000 pesos lang ang kapital mo sa 4,000 pieces. At saka yung 4,000 pieces,
halimbawa, lulusot yung kalahati, nasa 2,000 yung lulusot doon. Sa tatlo, 1 kilo, aabot yun ng 600 kilos. Ang ang 2,000 pieces, 600 kilos times 110 na bultuhan. So, aabot ng 60,000 ang anuhin mo, ganansyahin mo, at saka sa 4,000 pieces, lang yun, kunti lang sa 2,000 pieces, kunti lang yung pagkain, 24 kasako lang yung mo, mapapakain mo yan kung pure feeds. Kapag ka marunong ka rin maghanap ng pagkain ng hito, kakain man ito ng hito ng mga isda na ipit dyan sa palengke, ka pa, makadaginot ka pa ng masyado. At saka yung kapital mo, pwede mo yung kapital mo, gawin mo na lang 16,000 kasama na yung pagkain. Pwede mo yung gagawing 30,000 para kalahati yung ganansya mo sa half lang ng mortality niya. Kapag ka ang mortality niya ay bumaba pa at lumaki yung, halimbawa, nasa 3,500 yung resulta ng hito mo kasi marunong ka nang nag-alaga, ay, ang dami ng pira sa paghihito. Kaya maganda ang paghihito sa panahon ngayon.